Kung noon ay pinaglalaroan lamang ni Lucio Tan ang nagdaang mga administrasyon at madali lamang nitong natatakasan ang kanyang obligasyon sa tax, sa panahon ni PRRD ay tumiklop ang tuhod nitong si Lucio Tan nang warningan siya ng dating pangulo ng ganito. We'll give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala nang airport. So what? Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na air navigational charges. Nasubrahan naman sa kakapalan ang Maynilad nang singilin nito ang gobyerno sa di umano'y danyos nito sa kanilang kumpanya. Sinisingil ng Maynilad ang gobyerno na mahigit 3 bilyong pisong kabayaran daw sa nawalang kita ng kumpanya matapos pigilan ng MWSS. Subalit ito ang matapang na tugon ni PRRD sa kanila. Sabihin mo sa mga ni 5 centimos, hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. Ipit-ipitin niyo ako ng kaso. Mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Sabi ko, gusto ko makita itong mga ng mga bilyonaryo na ito sa loob ng prisuhan. Let us stop this business of milking the people. If a kind of economic sabotage, and I will arrest them. Umatras sa paniningil ng bilyon-bilyong pisong danyo sa gobyerno ang Manila Water at Maynilad. 7.4 billion. Opo sir, susunod po kami sa kagustuhan ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. Sang-ayon po kami sa direktiba ng Presidente, sa kagustuhan ng Presidente, wag na ho naming habulin yung historical arbitral award sa amin. Para Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Inakala naman ng Mighty Corporation na maiisahan nila ang pamahalaan noon sa pamamagitan ng pamimiki ng tax stamps upang maiwasan ang pagbabayad ng buhis sa ating pamahalaan. Aabot sa 2 bilyong pisong halaga ng sigarilyo mula sa kumpanyang Mighty Corporation ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pagsusuri, nabistong peke ang tax stamp sa mga produkto. Subalit sa halip na makaisa, ay ito ang sinapit ng amo nila sa pamamahala ni PRRD na dating pangulo ng ating bansa. It's not a matter of BIR, tax laws. It's falsification. Kanina ay voluntaryo nang nagpunta sa NBI ang may-ari ng Mighty Corporation na si Alexander Wong Choo King. He just showed up to express his willingness to cooperate. He voluntarily came over to the NBI. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liabilities. After the settlement, Mighty will no longer engage in tobacco business. This will be the biggest tax settlement on record. It will produce a windfall for government, which is significant since we have to face the unexpected costs of rebuilding Marawi and Ormoc. The acceptance of the tax settlement offer does not preclude other criminal charges against the company that the BIR may decide to file. The settlement will allow government to avoid a long battle that, as we saw in the previous years, could take years to resolve. Let this be a lesson to others. This administration will spare no one found cheating the government of its due. Hindi naman nakapalag ang ABS-CBN nang tanggalan sila ng prangkisa ng Pangulo ng ating bansa noong mapag-alaman na bilyon-bilyong halagang tax pala
ang noon pa'y hindi pinabayaran ng nasabing kumpanya. Ikaw, ABS-CBN, you're a mouthpiece. Ang inyong franchise mag-end next year. We are expecting na ma-renew yan. I'm sorry. You're out. Itong ABS, mag-expire ang contract ninyo, mag-renew kayo, aywan ko lang kung ang mangyari sa inyo. Ako pa sa iyo, pagbili na ninyo yan. Nitong February 10 naman, naghain ng quo warranto petition sa Supreme Court ang Solicitor General dahil sa mga umano'y franchise violation. Dahil naman sa patuloy na pagpapakalat ng maling balita, ay binara na ni PRRD ang Rappler ni Risa at tuluyan na nitong hindi binigyan ng prangkisa ang isa sa mga bias media. Rappler, your articles are ripe with innuendos and pregnant with falsity. We do not intervene in the affairs of the armed forces. We are just an office that receives complaints or papers for reference and we transmit them to the proper agency. We do not get any money. We are not interested in that. Para sa alaman ninyo, you can stop your suspicious mind from roaming somewhere else. But since you are a fake news outlet, then I am not surprised that your articles are also fake. Now, we can debate now. Tell me where is our lies, and I'll tell you where are yours.